Hello! Welcome to Doktorapedia. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga katangian ng hindi normal na tae ng baby at ang mga tae o dumi ng baby na minsan ay itinuturing na normal at minsan naman ay itinuturing na abnormal. Depende sa sitwasyon. Tatalakayin din natin ang mga sanhing sakit o kondisyon na nagdudulot ng mga iba't ibang itsura ng tae ng baby gaya ng tae o dumi na may sipon, dumi na may dugo, dumi na may maraming tubig, dumi na buo-buo at iba pa. Pati na rin ang mga pagkakataon kung kailan dapat mo nang dalhin si baby sa doktor. Para sa iba pang kaalaman at tips sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe ka dito sa channel ni Doktorapedia. Ang tae ng mga baby ay maraming iba't ibang kulay at iba't ibang mga texture. Ang iba ay tinuturing na normal, samantalang ang iba ay hindi normal. Kung hindi mo pa napanood ang naunang video tungkol sa iba't ibang klase ng normal na tae ng baby, mas mabuting panoorin mo muna iyon. Una nating tatalakayin ang maitim na tae. Bagamat normal ang itim na tae ni baby sa mga unang araw ng kanyang buhay, ang pagkakaroon ng itim na tae ay hindi na itinuturing na normal kung si baby ay mahigit na sa 1 linggo ang edad at hindi mo naman siya binibigyan ng iron supplement. Sa pagkakataong ito, ang kulay itim na dumi ni baby ay maaring dahil mayroong pagdudugo sa kanyang tiyan o sa bandang taas ng kanyang bituka at ang dugo ay na-digest na ng kaunti kaya ang kulay ng dugo ay naiba na. Mula sa pagiging pula, ito ay naging itim na. Kaya importanteng si baby ay dalhin mo agad sa doktor kapag siya ay mayroong maitim na dumi. Pangalawa, dumi na may mapulang dugo. Ang bright red o mapulang dugo sa dumi ay nagpapahiwatig na ang dugong kasama sa dumi ni baby ay galing sa bandang baba ng bituka. Kaya hindi normal ang dumi na may mapulang dugo. Marami itong posibleng dahilan, kabilang ang necrotizing enterocolitis na isang napakadelikadong sakit sa bituka na madalas makita sa mga unang linggo ng buhay ng mga baby na ipinanganak ng kulang sa buwan. Impeksyon na maaring dulot ng amoeba o yung tinatawag na amoebiasis o impeksyon ng bakteryang Shigella na tinatawag na shigellosis, milk allergy, polyp, blood vessel malformation at iba pang sakit sa bituka. Pwede rin na minsan ay magkaroon ng kaunting dugo sa dumi ng baby nang dahil sa anal fissure o sugat sa labasan ng dumi dahil ito ay napunit sa pagdaan ng sobrang tigas na dumi ni baby. Kailan dapat dalhin sa doktor si baby? Dapat mo nang dalhin sa doktor si baby kung marami kang nakikitang dugo sa tae ni baby. Mahigit sa 1 beses mong nakita na may dugo ang kanyang dumi. Ang dugo ay nakahalo sa kanyang dumi at hindi lang sa ibabaw ng dumi nakikita. Si baby ay nagpapakita ng senyales ng sakit ng tiyan, umiiyak ng sobra kaysa sa karaniwan at hindi mo mapatahan o mukhang malala ang kanyang lagay. Dalhin mo na rin sa doktor si baby kung mayroon kang ibang ipinag-aalala sa kanyang kondisyon. Pangatlo, may sipon sa dumi ni baby. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Minsan, maaaring slimy o may makikita kang parang slime o isang makintab at madulas na likido sa dumi ni baby. Parang may madulas na sipon sa kanyang dumi. Ito ay ang mucus. Ang mucus ay isang likidong mas malapot kaysa sa tubig na normal na bumabalot sa lining ng digestive tract mula sa lalamunan pababa sa tiyan at bituka para maprotektahan ng mga lining na ito kontra sa mga mikrobyo at iba pang nakakapinsalang bagay at tumutulong din ang mucus para sa maayos na pagbiyahe ng mga bagay sa digestive tract hanggang makalabas ang dumi sa katawan. Mayroong mga pagkakataon na ang paggawa ng mucus ay mas dadami at ang mucus ay mas magiging kapansin-pansin sa tae o dumi ni baby. Isa na rito ay kapag nagngingipin si baby at siya ay sobrang naglalaway. Dahil sa sobrang paglalaway ni baby, sobrang daming laway ang kanyang malululon at ang dumi niya ay maaaring magmukhang slimy o mukhang may makintab at madulas na likido na parang sipon. Ito ay mas lalo pang kapansin-pansin kung mayroong sipon si baby. Ang sipon ay tutulo sa likod ng kanyang ilong, pababa sa lalamunan kung saan ang sipon ay malulunok ni baby at maaari kang makakita ng sipon sa dumi ni baby. Maaari ka ring makakita ng sipon sa dumi ni baby kapag siya ay mayroong
mayroong inflamasyon sa bituka. At kapag matindi ang inflamasyon, ang mucus ay maaari mong makita bilang parang namumuong sipon sa dumi ni baby o mayroon kang makikita na parang jelly sa dumi ni baby. Kabilang sa mga kondisyong maaaring magdulot ng inflamasyon sa bituka at maging dahilan para may makita kang sipon sa kanyang dumi ay ang food allergies, impeksyon na pwedeng dahil sa virus, bacteria o amoeba, mga malabsorption conditions o mga kondisyon kung saan mayroong problema sa pagdigest ng pagkain at pag-absorb ng mga nutrients o sustansyang galing sa pagkain at iba pang sakit sa bituka. Kaya, bagamat maaaring normal ang pagkakaroon ng kaunting mucus sa dumi ni baby, pwede rin itong indikasyon na mayroon ng problema. Ang mga pagkakataon kung kailan mas mabuting dalhin mo na sa doktor ang baby na may sipon sa dumi ay kapag tumagal na ng 2 araw o mahigit pa ang sipon sa dumi ni baby, mukhang hindi mapakali si baby o parang meron siyang sakit na nararamdaman, may dugo rin sa dumi ni baby maliban sa sipon, mas mabaho o may kakaibang amoy ang dumi ni baby. Mayroon pang ibang simptomas si baby dagdag sa sipon sa dumi gaya ng pagtatae o lagnat at kung hindi ka sigurado kung ano ang dahilan ng sipon sa dumi ni baby. Pang-apat, maputi o maputlang dumi. Ang normal na kulay ng tae ng baby ay maaaring madilaw, green o medyo brown. Ang dumi na may kulay puti o maputlang dilaw, maputlang green o maputlang brown o dumi na may parang chalk na texture ay hindi normal na dumi ng baby. Ang mga ganitong dumi ay nakikita kapag hindi nakakadaloy ng maayos mula sa atay papuntang bituka ang bile at bilirubin na nagbibigay ng normal na kulay sa tae. Ang pinakamadalas na dahilan nito ay ang biliary atresia na isang kondisyon kung saan ang mga tubo mula atay papuntang bituka ay hindi tumubo ng maayos. Dahil ang baby na may biliary atresia ay kailangang maoperahan sa lalong madaling panahon, napaka-importante na ito ay madadiagnose ng maaga. Kaya dapat ay bantayan mo ang kulay ng dumi ni baby sa mga unang buwan ng kanyang buhay at kapag napansin mo na ang kanyang dumi ay paputla ng paputla ang kulay gaya ng mga nasa larawang ito, dapat ay agad mo siyang dalhin sa doktor. Pang-5, sobrang lusaw o matubig na dumi. Kapag ang baby ay nagkaroon ng sobrang lusaw na dumi o dumi na may sobrang daming tubig, hindi na ito normal at si baby ay maituturing na nagtatae. Ang pagngingipin, bagamat maaaring maging dahilan para mas lumambot o maging lusaw ang dumi ni baby, ay hindi sanhi ng sobrang matubig na pagtatae. Kaya kapag ang baby na nagngingipin ay nagkaroon ng sobrang lusaw at matubig na dumi, ito ay mayroong ibang dahilan. Ang pagtatae ng baby, nagngingipin man siya o hindi, ay maaaring dahil sa impeksyon na pwedeng dahil sa virus o bacteria o amoeba, allergy o kaya ay dahil sa iniinom na gamot ni baby. Kaya halimbawa kung siya ay umiinom ng antibiotic. Kapag nagtatae si baby, importante na maiwasan mo na siya ay magkaroon ng dehydration o ang pagkakulang ng tubig at electrolytes sa kanyang katawan dahil dehydration ang number 1 dahilan ng pagkamatay ng mga baby at batang nagtatae. Kaya, importanteng mapalitan mo ang tubig at electrolytes na nawawala sa katawan ni baby kapag siya ay nagtatae. Panoorin mo ang naunang video tungkol sa tamang pag-aalaga sa baby na nagtatae. Kailangan mo nang dalhin sa doktor ang baby na nagtatae kapag siya ay mas bata sa 6 na buwan dahil mas delikado ang pagtatae sa ganitong edad. Mayroon siyang mga senyales ng dehydration gaya ng sobrang tuyong labi, lubog na bumbunan at pagkonti ng kanyang pag-ihi. Panoorin mo ang naunang video tungkol sa mga detalye ng mga senyales ng kaunting dehydration at malalang dehydration na dapat mong bantayan. Kailangan mo na ring dalhin si baby sa doktor kung si baby ay dumudumi ng matubig na dumi ng 6 o mahigit pang beses sa isang araw. Kung may dugo o sipon sa kanyang dumi o si baby ay may ibang simptomas gaya ng lagnat, ubo o pagsusuka at kung ang pagtatae ni baby ay hindi nawala pagkalipas ng ilang araw. Pang-6, sobrang tigas na dumi. Ang 1 o 2 beses na matigas na dumi ni baby ay maaaring hindi mo kailangang ipag-alala. Ang pagkakaroon ni baby ng matigas
matigas na dumi ay maaaring dahil hindi sapat ang iniinom na likido ni baby o kung pinapakain mo na si baby, maaaring kulang sa fiber ang kinakain niyang pagkain. Pero dapat mo nang dalhin sa doktor si baby kung ang kanyang dumi ay matigas at mukhang pollen o bulitas o kaya ay mukhang dumi ng kambing o kung napapansin mong nahihirapang dumumi si baby. Gaya halimbawa kung si baby ay umiiri na ng mahigit 10 minuto pero hindi pa rin niya mailabas ang kanyang dumi. Tapos talagang matigas ang inilalabas niyang dumi. May dugo sa dumi ni baby sa 2 o mahigit pang beses. Irritable na si baby at mas mahirap siyang patahanin kaysa sa karaniwan. Malaki ang tiyan ni baby o siya ay nagsusuka o may lagnat o kaya ay hindi nag-i-improve ang kanyang dumi. Ang mga link para sa iba pang mga video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.